na ito. TV Sugpuin, sama-sama, kayang-kaya. Sa patuloy naming pag-iikot sa lungsod ng Zamboanga, ay pinuntahan din namin ang isang bake shop dito na kilala dahil sa mga orihinal at natatangi nitong mga recipe at uri ng cakes. Aming binisita ang sikat na Myrna's Bakehouse. Tinungo namin ang isang branch nito sa Pasonanca, kung saan naroon din ang may-ari nito na si Myrna C. Inocencio. Agad naman siyang nagpaunlak ng maikling panahon upang kami ay magkakwentuhan at para na rin matikman natin ang ilan sa masasarap na gawa dito sa kanilang bake shop. Mas lalo kaming humanga nang malaman namin na sa kabila ng tagumpay at narating ng kanyang bakehouse ay siya pa rin ang personal na gumagawa ng mga bestsellers na cakes at pastries dito. Para kay Myrna, ang kasiyahan niya ay ang makita na nagugustuhan ng mga bisita ang kaniyang mga gawa. Pero hindi pa diyan natatapos ang kanyang pagsusumikap upang lalong pasarapin ang kaniyang mga tinda dahil ika nga niya, it's not important to be bigger and bigger. You have to be better and better. At kung kayo po ay magagawi sa Zamboanga City, huwag niyo pong palalagpasin ang pagkakataon na matikman ang mga ipinagmamalaki ng bayan na ito sa nag-iisang Myrna's Bakehouse. Sunod naming pinasyalan ng isang kainan na nagngangalang Palmeras na sinasabing sikat na sikat dahil sa kakaiba nilang uri ng halo-halo, ang tinatawag nila na Knickerbocker. Ang Knickerbocker ay isang pampalamig na tila halo-halo, ngunit ang kaibahan nito ay ang mga sangkap na nandito. Wala itong yelo o asukal, kaya talaga namang napakasarap. Sinubukan namin kumain ito at walang duda na malinamnam at masustansya ito dahil na rin sa mga sariwang prutas na laman nito. Sarap! Kasarap. Mamaya iinom ka ng gamot. Wow! Napakasarap. Isa po sa pinagmamalaki ng Salvador Benedicto Negros Occidental ay ito pong kinakatayuan namin ngayon, kung saan ito po ay isa sa mga landmarks ng Salvador Benedicto. Ito po ang Lions Park, kung saan ang Bacolod City host ng Lions, ganun din po ang Lions Club ng Ichon ng South Korea ay nakipagtulungan kasama Mayor ang Taiwan. Kaohsiung, Taiwan. Lions ay nakipagtulungan po dito po sa kanila para po maipatayo itong napakagandang landmark na ito ng Salvador Benedicto. At alam mo, Lian, Mayor, ito ay pang-apat na balik ko na dito sa inyong lugar. At sa lahat ng balik ko dito, ngayon ako nakakita ng isang magandang landmark na hindi makakalimutan ni numang bumisita sa pagpasok ng bayan ng San Benedicto. At ang San Benedicto po ay mayroong layong 45 minutes mula po sa Bacolod. At pagkagaling ka ng Manila, pagbaba mo po sa Silay, Bacolod Airport, ay dito mayroong biyaheng ganong layo. At kasunod dito ay bayan ng Murcia at San Benedicto na po ang lugar na kung saan kami ay narito sa overlooking ng landmark na ito ay inyong makikita.
Isa lamang po ito sa pinagmamalaki ng Salvador Benedicto kung saan meron silang 7 barangays. At mamaya-maya po, nako, wag po kayong mainip at ako mismo ay very excited. Nakapanayin po natin ang napakabata at napakagaling, very energetic at talaga namang nakikita ang leadership, a true leader of this nation. One of our magaling na mayor dito po sa ating bansa. Wala pong iba kundi si Mayor Markslen de la Cruz. Dito sa Lakbayin ang Magandang Pilipinas! Welcome to Negros Occidental. Ito ay tahanan ng Bascara Festival, ang tahanan ng pinakamasarap na chicken inasal at ang tahanan ng daang-daang libong Pilipino. Ang Negros Occidental ay lalawigan sa rehiyong Visayas sa gitnang Pilipinas. Isa ito sa 2 lalawigan na nasa pulo ng Negros. Sa pagbisita natin sa probinsya, tinungo namin ang isang bayan na ayon sa mga taga-Negros ay ang isa sa pinakamagandang bayan sa probinsya. Ito ay walang iba kundi ang bayan ng Don Salvador Benedicto. Ang Don Salvador Benedicto ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng probinsya. Halos 2 oras ang biniyahe namin mula sa airport at madadaanan ang mga bayan ng Murcia at ang lungsod ng Bacolod. Ang pagpunta sa Don Salvador Benedicto ay talaga namang breathtaking dahil na rin sa mga napakagagandang bundok na nakapaligid dito. Ang simoy ng hangin ay napakalamig na ayon sa karamihan ay kasing lamig na rin ng Tagaytay. Sa pagbisita namin sa bayan, tumungo kami sa tahanan ng kanilang kasalukuyang municipal mayor na si Mayor Markslen de la Cruz. Sinalubong kami ng kanyang butihing ina na kasalukuyang ding vice mayor ng munisipyo. Namangha kami sa kagandahan ng kanilang tahanan na halos lahat ata ng prutas ay doon nakatanim. Di ko mapigilang tumikim ng kanilang mestisang makopa na talaga namang ubod ng sarap. Sa aming pagpunta doon ay pinaunlakan kami ng ama ng tahanan na si board member Nene de la Cruz na dati ding punong bayan ng lugar. Ikinuwento niya sa amin kung papaano na itatag ang bayan. Ngayon po ay kasama ko ang ama at talaga namang founder ng Salvador Benedicto dito po sa probinsya ng Negros Occidental. At wala pong iba yan kundi ang kagalang-galang na board member po ng probinsya. Wala pong iba kundi si board member Nene de la Cruz. Board member, alam ko naging mayor ka rin dito at ikaw nasa puso mo talaga ang pagtulong para dito sa bayan mo. Kaya naging isang ganap na bayan ang Salvador Benedicto. Pakikwentuhan niyo naman po kami kung papaano ito nagsimula. Alam mo, yung pag-mayor ko, inipon kong taong bayan. Lahat na sektor sa komunidad. Sinasabi ko, gumawa kami ng plano. Hindi ako ang gumawa. Sila kasama ko sa paggawa ng plano ng programa. Ano talaga? Saan ka pupunta yung bayan? So, there was a master plan that was built by the people. Sabi ko, this master plan will judge us. So, ito na ang sundin, ito ng Bible natin. So talagang disiplina ang kailangan. Opo. At para rin naman sa kalusugan nila, para rin naman sa kanila yon. Ano po? Sinasabi ko nga, turn bad things into good things. Yes. Bad things kasi, ano mo sila, but you know, good thing because the result is good thing. Like, so umpisa, mahirap. Yeah. No po? Pero kailangan mo talagang political will. yes. Opo. Tsaka discipline talaga. Like now, pero constant yung yung dialogue with people. Bakit? You give them the reason. Nako, board member, napakarami naming natutunan sa inyo at alam po namin na ang ating mga manonood, magigiliw na manonood, ang ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao ay maraming natutunan sa aming discussion at interview ko kay kagalang-galang Nene. Maraming salamat po, sumasaludo po kami sa inyo. Thank you din. Naibahagi din ng mag-asawang De La Cruz ang kwento kung paano naging
mapayapa ang naganap na digmaan laban sa lokal na pamahalaan at ng mga rebelding mananakop at kung papaano umusbong ang kanilang bayan. Napaka-historical po ng uupuan namin ngayon kung saan dito po nagkaroon ng paglalagda o kasunduan patungkol po sa peace agreement dito po sa bayan ng Salvador Benedicto. At ito yung partner, yung tinatawag na RPA-ABB. At siyempre po, bago natin italakayin yung ano ba ibig sabihin ng RPA-ABB, ay of course kailangan partner, pakilala natin ang ating mga kasama para masigit, malalim yung paliwanag sa usapin ng RPA-ABB. Nandito po kasama natin si Board Member Nene de la Cruz at ganoon din kasama po niya ang kagalang-galang na dating punong bayan din po ng bayan po na ito na ngayon ay Vice Mayor Cynthia de la Cruz. Para naman po ipakita sa atin at ipaalam sa atin po, sa ating mga manonood kung ano itong agreement na ito na napagkasunduan dito po sa bayan ng Salvador Benedicto. Itong Salvador Benedicto, produkto din ng isang kaisipan na hiwalay sa kaisipan ng Marxismo-Leninismo, kaisipang Mao Zedong. So, ginawa namin ito in practice na nakabuo kami ng bayan, naka-institute kami ng reform within our surroundings, sa four walls lang ng munisipyo ng Salvador Benedicto. Pag-create nito, dito na muna sa praktika ang matotoong nasyonalismo at ang kaisipan na para sa kaisipan ng isang manggagawa para sa bayan. Isa yung ating mensahe na kailangan nasa puso, nasa puso at commitment na ipagpatuloy, i-sustain. Kaya dyan pong paggalang sa tradisyon at sining at kultura at sensitivity ng isang lugar ay isang susi ng tagumpay na pwedeng pamarisan ng sinumang bayan para ang kapayapaan ay magpatuloy ng habang panahon. At dito po, sa Don Salvador Benedicto, lakbayin po natin ang magandang Pilipinas! Rizal, a unique and multi-faceted business and travel destination which can delight the most discriminating local and foreign tourists. Located east of Metro Manila, Rizal enjoys a natural shield against strong typhoons coming in from the Pacific Ocean due to the Sierra Madre mountain ranges. National artist and icon Carlos Bolton Francisco, Vicente Manansala, and the musically prolific Maestro Lucio San Pedro were all from Rizal. Rizal is a microcosm of the Philippines. Artistically inclined ancestry, the only province named after the national hero, Dr. Jose Rizal. Rich and diverse cultural heritage, innate artistry, creativity of our people, passed on from generation to generation.